Hey guys, kakagising lang, tanghali yan. Hapon na, kukunin ko yung parcel sa Shopee. Dito sa Sinchu, dito sa Taiwan. Pakita ko sa inyo kung gaano kaga high-tech ang Shopee dito na hindi na kailangan na magpapadeliver ka pa na mga driver, mga motor, mga ganyan, hindi na kailangan yan. Ang kailangan mo lang ay yung maghanap ka ng address na malapit sa bahay niyo para walking distance na lang. Hindi mo na kailangan magbiyahe-biyahe. May malapit kaming Shopee dito kaya napakadali na lang kunin. Kaya maglalakad na lang tayo papunta doon. Tara, samahin ko. Arin lang natin. Na pang 1 kilometer itong lakad. Doon tayo. Ingat lang lagi pag naglalakad. Be alert. Ibang sagot. Motor ka, may sakyan ka sa paglalakad, kailangan mag-alerto ka din. Kaya madami na aksidente. Laging absent-minded. Kaya lagi main mo, naglalakad ka man, may sakit ka. Kaya mo, nakita nyo kung ano sila disiplinado sa kalsada. Hindi sa pwede tatawid basta. Kasi daming camera dito, tad-tad na CCTV talaga. Tatawid ako dito sa kabila. Wait lang tayo. Wait lang tayo dito. Sa pedestrian. Ayun, nakikita niyo yung Shopee. Yung orange na. Doon ako pupunta. Pero kailangan ko hintayin yung pedestrian. 10, 9, 8. Tayo na lang tayo. Red na, mag-green na. Doon ang lahat. Sa kabila. Kailangan natin i-alert lagi ha. Okay. Lalakad na. Lapit na kay Shopee. In-order kasi ako na pote. Yan. Kailangan ko na maging sinap sa gamit kasi kailangan pa pote bilang upulan. Mahirap sa biyaya ko mamagasa. Kay Shopee, syempre ang importante ay may pera ka. Pasok pa tayo. Okay. Una, type mo muna number mo. Mali. 669. Okay. May 450 akong parcel. Shoot lang natin yung barya. Hindi po. Tuloy. At sakli. R50. The bid B515 daw. Kasi ito. Doon tayo sa kabila. B515. Dito kayo babase. Okay. Dito natin sa parcel. Ganun ang kadali kumuha ng parcel dito. Ayos na ayos pa yan. Kaya tara. Basta tayo. Ganun lang kadaling kumuha ng parcel sa Shopee. Dapat malapit sa address sa inyo para maglalakad ka na lang. Tapos yun. Ilagay mo yung number mo. Tapos kung sana pera kung magkano, tapos sukli, ilalagay na rin sa inyo. And kung saan nyo yung kukunin na locker. Yun lang siya kadali. Kaya, parang awa nyo na. Sana ganyan na rin sa Pilipinas para hindi na rin mahihirapan yung mga rider na balik-balik at magkaroon ng budol person. Pero may nangyayari pa rin naman ganun. Pero alam ko sa 7-Eleven na nag-iingat. Maging maingat din kayo sa Taiwan kasi madami pa rin talagang nai-scam. Ako na-scam na rin ako noon eh. Pero sa awa ng Diyos, hindi na mangyari yun kasi talagang sobrang nakakatakot. Kaya ingat lang kayo. Kahit nandito kayo sa Taiwan o sa ibang bansa, meron pa rin scammer. Be safe lang kayo lagi na sigurado kayo sa item na binibili nyo ay tama. Hindi kayo naloloko. Kung hindi kayo sigurado sa kinuha yung item, pwede nyo naman videohan. Pero 7-Eleven talaga ako nadali nun eh. Buti na lang may video kami nun. Katilulungan kami nila kuya doon sa 7-Eleven. Kaya nakapag-report kami agad nung gabi na yun.